Ilang dakilang mga Hudyo ay mga taong di marunong tumanong pasasalamat. Ginugol ko halos 20 taon ng buhay ko para sa serbisyo sa bayan ng San Diego. Pero nung umalis ako sa lugar na yon, kaunti lang dumating para makita ko. Ang ganyan, Padre Damaso, nasa bahay tayo ng isang Indio. Baka si Kapitan Tiago ay magalit. Si Kapitan Tiago ay hindi na isang Indio. Nuulit ko, walang makatalo sa kahangalan at katangahan ang mga Indio. Mga panauwi, ipinapakilala ko sa inyo ang dahilan ng salo-salo ngayong araw na ito. Ang anak ng matalik kong kaibigan na ngayon ay yumao na. Sino kaya ito? Siya ay si Crisostomo Ibarra. Bumalik na siya galing Europa. Ano ko kayong makilala? Padre Damaso, ang pura ng San Diego, ang matalik na kaibigan ng aking ama. Ako nga si Padre Damaso, pero ang kinalulungkot ko, hindi ako matalik na kaibigan ng iyong ama. Paumanhin, Padre, kung ako'y nagkamali. Kung gayon, ikaw nga ang anak ng yumang si Don Rafael, di ba? Ako nga, senyor. Singit pa talaga. Ikaw nga ang anak ng yumang si Don Rafael, di ba? Senyor. Ay isang kagalang-galang na tao, senyor. Salamat, senyor. Ikinagagalak kong marinig ang papuri niyo sa aking ama. Ay nagsasabi ng katotohanan, senyor Ibarra. Talagang tatapat sa kagandahan ng mga Pilipina. Gumalingan. Galing sa taga-Europa. Nauwin, handa na ang pagkain. Gawin sa... Sa halos 7 taon mong paglalakbay sa iba't ibang bansa, iyo bang nakalimutan ang iyong tinubuang lupa? Senyor Laroja, ako may napadpad sa Europa, ngunit ako'y namumuhay ng isang totoong Pilipino. Isang katotohanan. Doña Victorina, ako man ay nakalimutan ng aking sariling bansa, ngunit lagi ko itong naaalala sa aking paglalakbay. Tagay, anong bansa sa Europa na ikay namangha ng labis? Pagkatapos kong matutunan ng kasaysayan ng isang bansa, ay nakakalimutan ko din agad ang mga magagandang impresyon ko sa mga ito. Tangal, kahit mga bata, alam ang mga bagay na yan. Nagsasaya ka lang ng pera. Pumanhin niyo pong lahat, pero kailangan ko nang umalis at may importante pa akong gagawin. Balik po ako kinabukasan bago ko aalis ng San Diego, Kapitan Tiago. Ano ba talaga? Ngunit malapit nang dumating si Maria Clara. Isang malaking pagkakamali na paaralin sa ibang bansa ang mga anak, ang mga bata. Sila ay nagiging mayabang at mapagmalaki. Mag-ingat ka, binata. Ingat? Sa ano, Tenyente? Gaya ng aking ama, wala po akong mga kaaway. Ito ka atang may tiwala sa iyong sarili. Ang pagtitiwala ng higit sa sarili ay minsan nahantong sa kapamakan. Hanggang sa huling buhay ng iyong ama, namatay siyang walang malay na mayroon siyang mga kaaway. Ang iyong ama ay napagbintangan na ereya at
Filibustero. Ngayon, alam ko na kung bakit tumanggi si Kapitan Tiago na magbigay ng impormasyon sa aking ama. Ngunit bakit po nakulong ang aking ama? Isang grupo ng bata ang napagtawang asari ng iyong kolektor dahil sa kanyang katangahan ay alam ng lahat. Anong magsulat? Anong gamit ng lapis niya? Nagpapagamot lang yan, Anong sabi niyo? Dito! Kolektor, hinabol niya ang mga bata. Huwag po, senyor. Nagbibiro lang po. Anong sabi mo? Babaliin ko. Ng iyong ama ang nangyari, kaya tumakbo siya at pinigilan ng Espanyol. Tigil mo yan, senyor! Inulak niya ang Espanyol at tumumba, ngunit sa mahang palad, namatay ito. Nakulong ang iyong ama at dahil sa mga tagal ng pagkakulong niya, siya ay nagkasakit at namatay. Ngayon, alam ko na ang katotohanan sa pagkamatay ng aking ama. Ang kawawa kong ama. Nasaan na kaya si Crisostomo? Tao po. Tao po. Ang magandang araw po, Isabel. Magandang araw po, Sir Tito. Naklaro, Isabel. Tuloy ka muna, Iho. Opo muna dyan, Iho. Tatawagin ko isa din. Salamat, Isabel. Marikara, ang tiya, sabihin mo ito. Pasok po kayo, tiya. Hindi si Crisostomo. Paghihintay mo ba siya? Hindi na po, tiya. Europa, tumis na niyong mga salita. Marahil, marami ng magandang babae ron. Nakapunta ka lamang sa Europa, tumis na iyong mga salita. Marahil, marami ka ng magandang babae sa ibang bansa na nahulog sa pambobola mo. Dahil ba sa mga babae mo? Alam mo ba na ako'y mapalad na nilalang? Mapalad dahil ipinagpasya ng ating mga magulang na ikasal ako sa pinakamagandang babae na ngayon ay nasa harapan ko. Pinola mo pa ako. Labis akong nangulila sa iyo, Maria Clara. Masikit akong nangulila sa iyo, Crisostomo. Patawarin mo ako kung ako'y magpapaalam. May gagawin pa ako sa San Diego. Sandali lang. Ito. Ialay mo sa libingan ng iyong ama. Maraming salamat, mahal ko. Mag-ingat ka, mahal ko.
Di ka ba natatakot pag nahukay mong bangkay? Anong hindi? Nanginginig na nga itong tuhod ko eh. Susunod ka naman! Uto ka ba? Tumahimik ka na nga, maghukay ka na lang. Yung katawan na ipapalit dito, malapit nang dumating. Alam mo ba kung saan ako? Kasi ang punto ng aking ama. Opo, senyorito. Lagyan ko ito ng malaking putos bilang nagta. Para hindi ko ito makalimutan. Akala ko ba, alam mo kung nasa nagputol na aking ama? Hindi ko talaga maintindihan, senyor. Kasi bakit kayo nawawala? Natatandaan ko na, senyor. Doon sa malapit sa butas, dyan nakalibing. Subukan kaya nating tanungin yung mga nag-ukay doon kung anong nangyari. Opo, senyor. Tara. Pwede mo bang sabihin kung anong nangyari sa pagkod na yan? Ah, yan ba? Sinunog ko na yan. Ano? Bakit mo ginawa yun? Anong dahilan? Eh, inutos sa akin ng matabang pare. At yung bangkay, asan na yung katawan? Senyor, nung nakarang buwan po kasi, inutosan ako ng pare na hukayin yung bangkay. At ilagay po, sabi niya po, ilalagay ko po ito sa mga libingan ng injik. At ginawa mo naman? Ganito kasi yan, senyor. Eh, malakas po ang bagyo noon. Mabigat po ang bangkay, kaya ako po tinapon ito sa lawa. Manayang Crispin, magpahinga muna tayo. Oo kuya, patulogin pa natin ng isa para hindi magalit ulit ang sakristan mayor sa atin. Sige. Silyo, magkano ang sweldong matatanggap mo ngayong buwan na ito? Bakit? Gusto ko sanang humingi sa'yo ng pera kasi pinagbibintangan ako na nagnakaw. Hindi pwede, Crispin. Pagkatapos akong pagmultahin ng 2 beses, wala na akong nakuha kundi 2 piso. Samantalang ang mga pirasong ginto na ninakaw mo daw, sabi nila ay nagkakahalaga ng 30 piso. Sa pag-iyak, Crispin, ano man ang mangyari, paubayan natin sa Panginoon, makapangyarihan sa lahat. Maging malakas ka at huwag mawalan ng pag-asa. Basilio, dahil sa kamalbakan mo sa pagpapatunog sa kampana sa di tamang oras, pinagmulta kita ng 2 piso. At ikaw, Crispin, hindi ka uuwi ngayong gabi kung hindi mo ibabalik ang ginto na ninakaw mo. Pero wala po akong nilakaw. Nanumang ginto, wala po akong nilakaw. Mga anak na sinungaling! Yan, tanggapin mo yan! Kuya! May pagkain na ba? Gutom na ako. Meron! Sandali lang! Ubus na! Bakit? May reklamo ka? Wala! Yung mga anak mo, nasa na? Andun sa konbento, naiwan. Saan ka pupunta? Hintayin mo na ang mga bata. Bakit? Inutusan mo ba ako? Aalis ako kung kailan ko gusto. Kawawa naman mo ang mga anak ko.
na silang pagkain. Inay, 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 inay! Inay, 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 inay! Si Basilio! Bakit anak? Anong nangyari? Naiwan sa kumpento. Kaya anak, pupunta ako sa kumpento upang magkiusap sa Cora. Nanay, saan ka pumunta? Sa kumbento, anak. Ay, sandali, anak. Nagumutang ka ba? Pagkain kita ng pagkain. Nay, wala na bang ibang ulam? Oo, mas. Inubos ng mo yung piyaganda ko kanina. Dumating si Ama? Oo, dumating siya kanina. Asan na po si Ama? Alis na siya kanina pa, bago ka dumating. Ganun po ba? Anak, saan ka pupunta? Gusto ko lang mapag-isa, ina. Pabayaan niyo muna ako. Oo, kawawa naman ang anak ko. Magbibigay nga po itong regalo ko sa pagkapakaw ko. Bakit? Tingin ka ba sa kanya ng pabor? Ako sayang nakausap yung pagkapakaw ko. Tungkol sa anak ko si Crispin. Hindi siya kasi umuwi kagabi eh. Crispin? Wala ba siya sa bahay niyo? Huwag ka tumanggi! Pero, anong meron sa mga anak mo? Namana-maraan lang ang kanilang ama. Alam ng Diyos na walang kasalanan ng mga anak ko. Hindi ako naniniwala na kaya nilang magnakaw. Yan ang iniisip ng isang ina. Alam mo, totoo na si Crispin ay umalis palayo dahil sa pagnanakaw. Ang kura ay umalis ng maaga upang sumangguni sa mga Guardia Civil. Nasa bahay mo na siguro sila para dakpin ang mga anak mo. Oh, Diyos ko po! Mga anak ko! Ikaw! Di ba ikaw ang ina ng magnanakaw na si Crispin at Basilio? Oo, ako nga! Pero hindi magnanakaw ang mga anak ko. Sinungaling! Kung ayaw mong isuko ang mga anak mo, ikaw ang ikukulong namin! Ikaw ang ikukulong namin! Iyon ng Cora, palayain ng babaeng yan at huwag nang gagambalain pa. Kung gusto niyang maibalik ang kanyang ginto, manalangin siya kay San Antonio. Kapirasong damit ni Basilio. At basa ng dugo. Dugo! Ah! Basa ng dugo! Ah! Ganun pala! May dugo ang aking anak!
Ibarra. Kami ni Ibarra? Anong kami? Sa katunayan, pupunta kami ngayon para mangisda. Magandang araw, mahal ko. Maaari na ba tayong umalis, mahal ko? Kung yun ang nais mo, gusto mo. Saan tayo tutungo, Senyorita Maria Clara? Doon tayo tutungo sa palisda ng aking ama. Opo, Senyorita. Ay pa ba tayo, Senyor? Malapit na po tayo, Senyor Ibarra. Makakawi lang po yun, Senyorita. Kahoy pa ba yun? Sandali lang po at titignan ko. Isa po yung buhaya, Senyorita. Isang buhaya! Sa buhaya na iyan, naubos ang isda rito. Kailangang mawala ang buhaya na iyan. Tulungan mo si Elias. Nanganganib ang kanyang buhay. Nanganganib ang buhay niya. Ililigtas ko siya. Maraming salamat, Senyor. Lugod kong tulungan ka. Huwag mo nang ulitin ang padalos-dalos na desisyon, ibigan. Ilang araw, masusuklian ko ang nagawa mong pagligtas sa aking buhay. Isa kang tunay na bayani, Ibarra! Mabuhay! Sino narinig ko maawit? Yun! Yung baliw! Doon nga konsolusyon. Dalhin mo siya dito! Ngayon! Opo, senyora. Hoy, baliw! Halika dito! Doon nga, dito na pa yung baliw. Orcha Sibil! Paawitin mo siya! Hoy, baliw! Kanta na! Awit na! Sige, Orcha Sibil! Makakalis ka na! Salamat po. Doon nga konsolusyon. Hoy, dali! Sumayo ka! Parang ganito! Sinong baliw? Hindi ako baliw! Baliw! La la la! La la la! Hindi ako baliw! Ikaw ang baliw! Hindi ako baliw! Baliw lang ang sumasayaw! La la la! Doon nga konsolusyon. Tama na yan. Kailangan ko tumuhan ng leksyon ng bayan na yan! Guardia Civil, punta mo sa bahay ni Don Ibarra at gamutin ang sugat niya. Dugo! 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 Crispin! Basilio! Mga anak ko! La la la! La la la! Magandang araw po, Doña Victorine. Magandang araw din sa'yo. Mukhang may
kasama po kayo. Oo. Magandang araw po. Ako po si Alfonso Linares. Kamusta na nga pala si Maria Clara? Magbabago Don Tiburcio. Iha, kamusta na yung pakiramdam mo? Sumasakit pa naman ang aking ulo, doktor. Doña Victorina, siya na po ba si Maria Clara? Oo, Alfonso. Tunay nga pong naubod siya ng ganda. Maria Clara, kamusta ka na? Ito po, masakit pa rin po ang aking ulo. Pero po, salamat po sa inyong pagbisita, Padre Ganso. Labis akong nag-aalala sa'yo. Magpagaling ka muna. Salamat po, Padre Ganso. Padre Damaso, kanina po pa ako gustong ipakilala ng inaanak ng aking bayaw. Inaanak ng iyong bayaw? Ikaw nga ba ang anak ni Carlitos? Opo, ako nga po, Padre. Matagal ko na po kayong gustong makilala. Hoy! Ano ba yan? Papangit ang mga nagdadaan dito? Hoy! Kami ba yung pinarinigan nyo? Bakit? Natamahan ka ba? Ano sinasabi mong labandera? Gusto mo? Labanan ko yung kulot mo? Kantsayin ko pa? Hoy! Matanda ang magkukulang! Kala mo kung sino ang magsasalita? Kala mo magkita mo? Anong sabi mo? Gusto mo mag-tosta? Hindi kita mahungan! Ha ha ha! Pwedeng tumigil kayong dalawa para kayong mga bata. Hoy, El Perez! Pagsabihin mo yung tatlo asawa mo mukhang mangkukulam. Hindi ka lang babae! Alis na tayo, Victorino. Wala tayong mapapala sa mga yan. Ang kapal ng mukha mo! Bilahin na pwede yung mukha mo! Depression, bakit hindi mo naman yung dalawang yun? Mukha bang may laban ako sa dalawang yan? Hoy, Alfonso, pag hindi mo sila inamon, hindi ka makakasal kay Maria Clara. At malalaman yung tunay mong pagkatao. Opo, senyora. Tao po! Tao po! Olias, ikaw pala. Ihanda po ninyo yung sarili. At umalis na po kayo dito. Anong ibig mong sabihin? May magaganap pong pag-aalsa at kayo pong papalabasin na pasimuno. Ngunit sino ang... Hindi ko po alam. Ano ang dapat kong gagawin? Ihanda po ninyo ang inyong mga papeles at sunugin niyo po ito. Magtungo kayo kahit saan. Yung hindi kayo masusundan, alam nyo, hindi basta-basta umalis dito sa bahay na ito. Pero yun na ang tanging paraan. Maraming salamat, kaibigan. Walang anuman. Sino po kayo? Ako, ang alagad ng batas. Sumama ka sa akin. Bakit? Arestado ka. Basta sumama ka sa akin. Ayoko!
Crisostomo. Mahal ko! Tinulungan ako ni Elias upang makatakas. Patawarin mo ako, mahal ko. Hindi masamang loob ko, mahal ko. Patawarin mo ako kung kailangan kong lumayo sa'yo sa lugar na ito. Hindi! Hindi ka dapat humingi ng tawad. Dahil nasisigurado kong mag-aalinlangan ka sa akin pag nalaman mo. Nalaman kong Na ang aking ama dahil kinasusuklaman mong si Padre Damaso. paano nangyari yun? Basta lagi mong tatandaan, kahit nasan ka man, ikaw lang ang ibigin ko. Mahal ko. Paalam, mahal ko. Elias, saan ba tayo tutungo? Isang kaibigan sa Mandaluyong, senyor. Pagkatapos, Mumuhay kayo ng tahimik sa ibang bansa. bakit di mo ko samahan? Magturingan tayo magkapatid. Para saan pa? Para makabawi ako sa kasalanan ng aking mga ninuno, sa iyong pamilya, at sa lahat ng naitulong mo. Parating, senyor. Magtago kayo. Marunong po ba kayong magsagwan, senyor? Oo naman. Iligtas po ninyo ang inyong sarili. Ililigaw ko po sila. Hindi ito maaari. Hindi. Anong nangyari sa'yo, anak? Masaya na po ba kayo? Anong ibig mong sabihin? Wala na siya. Wala na si Crisostomo. Patay na ang taong mahal ko. Ngunit, Tangi sa Ibarra lang mahal ko. Wala nang iba. Hindi ko mahal si Alfonso. Kung ipagpapatuloy niyo ang pagpapakasal namin, magpapakamatay ako. patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung nanghimasok ako sa buhay mo. Mag-umawi na lang ako. Kung yan ang kagustuhan mo, anak ko, Diyos ko, marahil ito na ang mga kabayaran ng mga kasalanan ko. Anak! Ligtas ang iyong ina! Anak! Gusto mo bang pakainin kita? Teka lang. Anak! Kain ka na oh! Inay! 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 Inay, si Basilio ito! Hindi kita kilala!
Inay! Huwag po kayong matakot! Si Basilio ito! Anak mo! Basilio! Anak ko! Opo, inay! Ikaw ba yan? Inay! 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 Huwag mo ako iwan! Inay! Inay! Anong gusto mong gawin sa inay mo, Iho? Gusto ko po siyang ilibing sa sementeryo, pero wala po akong pera. Kumuha ka na lang ng panggatong. Malapit na rin ang kamatayan ko, Iho. At sa sandaling mangyari ngayon, sunugin mo ang aking katawan. Pagkatapos, maghukay ka at may makikita kang kayamanan. At gamitin mo ito sa iyong kinabukasan. Naiintindihan mo ba? Opo, Ginoo! Mamamatay akong hindi makikita ang pagsikat ng araw sa sarili kong bayan. Alam kong hindi mo pansin, narito lang ako, naghihintay na mahalin, umasa kahit di man ngayon, mapapansin mo rin, mapapansin mo rin. Alam kong di mo makita, narito lang ako, hinihintay lagi kita, umasa kahit di man ngayon, hahanapin mo din, hahanapin din, pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako, pagkatibok ng puso ko'y maging tibok ng puso mo. Sana nga'y mangyari yun, kahit di pa lang ngayon. Sana ay mahalin mo rin pagdating ng panahon. Alam kong hindi mo alam, narito lang ako,
Nangangarap kahit di man ngayon, mamahalin mo rin, mamahalin mo rin. Pagdating ng panahon, baka ikaw rin natakbo, baka tibok ng puso ko'y maging tibok ng puso mo. Sana may mangyari yun, kahit di pa lang ngayon. Sana ay mahalin mo rin pagdating ng panahon. Di siguro bukas, di pa di ngayon. Malay mo ba ng araw, dumating din yun. Pagdating ng panahon, baka ikaw rin natakbo, baka tibok ng puso ko'y maging tibok ng puso mo. Sana nga'y mangyari yun, kahit di pa lang ngayon. Sana ay mahalin mo rin pagdating ng panahon.